Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo. So, kahapon na November 30, 1 month na po yung ating mga tukod dito. Kaya yung iba po is tinanggal na. Ayan, binabaklas na siya. Ayan, nagbabaklas na. So, kahapon may mga pumasok, nag-plastering dito sa side. Kaso yun nga lang, may paulan-ulan, kaya medyo conflict din po talaga pag ganyang may paulan-ulan tayo. Actually, given naman yan, talagang hindi may iwasan. So, medyo malawak ang ipa-plastering natin dito. Pero nakaready naman na tayo dyan, gawa ng meron na tayo mga binistay na buhangin. Ayan. So, may mga tinanggal na existing na materyales, katulad po nito, kung mapapansin nyo, may mga kalawang na siya. Ayan. So, siguro yung ibang part dyan, pwede pang magamit, pero the rest, baka itapon na natin, lalo na yung may mga kalawang. Pwede naman yan i-cut, pero syempre yung may kalawang, hindi na natin gagamitin or ibabalik. So, since maganda ang panahon, pero pinabaklas muna ni Ray ang mga tukod para sa loob makapaghukay na rin po para sa ating septic tank. So, 28 days naman ang curing period, pero 1 month okay na. 1 month okay na yan. Yung ano mo yan? Ate doon. So, nung Saturday, inabot kami ng ulan. Ayan, tingnan nyo. Inabot tayo ng ulan nung Saturday. May iba dito is basa. Kasi wala pa tayong roofing. Pero, kanina, gumawa ng higaan na. Gumawa ng higaan. So, ayan, nagbabaklas ng team. Actually, wala nang matutulugan yung aking dito dahil open na. Nung umulan ng malakas, talagang pasok ang tubig. Ayan. So, kanina, galing dito si Kuya Bok ata. Nag-compute na ng mga metal tubular na gagamitin, mga zipper links na gagamitin, at nag-order na rin po kami ni Ray ng long span. Ang long span po natin dito is 25 feet ang haba. So, walang dugtong. Diretso yan lahat. So, yung mga beam naman natin dyan, tuyo na yan. Ayan siya, may tubig nga dito. So, bali guys, doon sa post ko na inside gutter, concrete inside gutter, sabi nila hindi daw maganda. Hindi naman to pagandahan. Actually, sabi doon, hindi naman daw yan matibay. For me, ang kagandahan kasi sa inside gutter na concrete o semento is sabihin nga natin matibay yan kumpara po dun sa mga stainless gutter o yung mga regular na gutter. Unang-una, hindi na po natin yan tatanggalin. Yan na po yan. Pero ang pinaka-the best na gagawin po natin dyan is i-maintenance po natin ng waterproofing. Kaya lang naman siya nasabing pangit kasi nga once na naglaps na po ang bisa ng waterproofing, magkakaliks na talaga. So, hindi po porket nagpagawa ka ng bahay, is hindi mo na siya i-maintenance. 'Di ba? Kahit nga sa mga babae, 'di ba? Pag nagpariban sila, hindi po sila pwedeng mag-shampoo. Kailangan maintain yung paggamit nila ng mga cream self, ng mga
conditioners, di ba? Ganon din naman sa mga bagay-bagay. Katulad na nga lang ng ating concrete gutters, di ba? Concrete gutter, matibay yan, hindi na kailangan palitan. I-maintenance mo lang ng waterproofing. At the same time, kailangan mo rin silipin yung gutter mo. Baka meron na yan mga bara-bara, di ba? So, ito yung naging, actually kasi dito sa project namin sa Sotera, hinahayaan lang kami ng may-ari. Kung ano yung ikakabuti, I think hindi naman yan nakakasama, diba? Kasi kumpara naman yan sa stainless o yung normal na gutter, mas matibay talaga ang concrete. So sabihin na natin parang kanal na maliit yan. Kung hindi mo yan lilinisan, hindi mo yan i-maintenance, magkakaroon din talaga ng problema. Diba? Kahit saan naman bagay, diba? I-apply natin. Pero carry lang kasi opinion nila yon, hindi naman sila antitira. Char. So ayun, halos tapos na yung paglalagay ng mga beam, pagbuhos sa beam, pagbuhos sa poste, yung inside gutter natin ng concrete, okay na rin yan. Maglalatag na tayo dito ng metal framing na tayo para sa ating roofing. So ayan. So kaya sa renovation talaga, kahit gusto nating madaliin, hindi po talaga pwede. Kasi proseso talaga yan. So tingnan nyo naman. So dito, pwede tayo mag-plastering dito. Pero syempre, unahin na lang din po natin yung paglalagay ng roofing. Ayan. So, dito po yung parang may hallway. So, suggestion din po namin to. Actually, may plano sila pero nagsuggest kami sa may-ari na wag na pong isagad para magkaroon pa rin po sila ng ventilation. Kasi mga kwarto to eh. So, mas maganda. Meron pong meron pong bintana. Mga kwarto po kasi to, 3 kwarto. So, dapat maganda, may mga bintana. Sa dulo, meron pang isa yan. Nakalimutan lang. Pero, lalagyan na lang. So, at least, diba, hindi masyadong dikit sa kapitbahay. Kung magpapagawa sa kabilang side, at least may ventilation. Alam niyo yun? Meron pa rin ditong ventilation. So, kung magkakaroon po ng maintenance yung mga AC na nakakabit, or magkakaroon po tayo ng maintenance sa roofing, pwede po itong maging access. Sa totoo lang. Diba? So, I think okay na rin po yung ganito kataas. 2 meters po ata to. At least hindi naman tayo nagkakakitaan sa kapitbahay. Pero ang pinaka-purpose po talaga nito is wag siyang magmukhang box type. Kasi hindi na napansin ng may-ari. So, ito, maganda to kasi may ventilation. Importante po sa mga kwarto na meron tayong mga bintana. Kasi lalo na sabihin na natin pag brand out, di ba? Buksan mo lang yung bintana. May natural hangin ka nang papasok dyan, di ba? So, meron pa tayong mga titibagin, tatanggalin, tapos meron tayong idadagdag at ibabalik. Parang ganun lang naman ang renovation. So, imagine, tignan nyo, nagbaha na dito, So kami, napadaan lang kami ni Ray kasi nag-order na kami ng yero. So bukas ang deliver ng ating long span. So once na nakumpleto na po yung para sa roofing, pwede na po natin siyang paumpisahan kay Kuya Bok. Ngayon, si Kuya Bok po ang bahala sa ating roofing dito. Hello po, update tayo dito sa Sotera. Ayan. So, nag-plastering na po ang team. So, ito lagi yung sinasabi ko sa inyo, hindi po porket extension lang is hindi siya magastos at hindi siya matrabaho. Ang daming gagawin. Plastering, pipinturahan, itatiles, roofing, kisame, wirings, di ba? So, malawak-lawak ang ipa-plastering dito. Ayan.
So, mostly sa Mason ko nandito lahat. At saka po sa Sabella. So, dito po, na last time, nakalimutan nilang lagyan ng abang, ng bintana. Pero ayan na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi natin isasagad. Naging suggestion namin sa may-ari para, Bert, papilapan to. Pirma. Yung place of birth na lang. Tsaka pirma sa baba dito. Diyan. Dito. Tsaka place of birth. Dito yung ballpen sa loob. Kunin mo. So, ito yung sinasabi ko po sa inyo na last time nakalimutan nga pong abangan para sa bintana. So, ayan na. So, ito yung naging suggestion po namin sa may-ari na wag namin isagad kasi baka pagdating ng araw nagpagawa yung sa kabilang side. So, bukod sa dikit na, baka hindi ka na rin makalagay ng bintana. So, napaka-importante po na kada room is meron pong access ng ventilation, ng bintana, para hindi naman siya kulob na kulob, diba? Kahit sabi mo maglalagay ka ng AC dyan, parang ang pangit naman kung wala tayong bintana. So, meron tayong mga ilang sentimetro lang dyan. I think nasa 60 po ata yan. Ayan. So, yun din yung pinapaliwanag ko sa inyo. Tapos, meron pa rin tayong walling dito na may privacy pa rin. Ayan. So, malawak-lawak. So, dito rin po pala guys, meron na rin tayong plastering. Ayan. Parang last time napunta ko, doon sa part na lang yon. Tapos ngayon, ayan, na halos patapos na nila. So, ito yung naging suggestion ko rin. Kasi nga po, space po to ng kapitbahay. So, since wala pa naman sila dito, sabi ko kay Ray, unahin na namin yung exterior wall may plastering para in case na dumating yung may-ari, magpagawa din, hindi na rin po kami makakaabala. At the same time, ito rin po mga to, since nag-roofing na, ayan, meron na tayong roofing dito. Ayan po. Ito pong mga gagamiting long span is matatanggal na rin po dito. So, ito pong mga metal stud na to, kung meron pang paggagamitan, pwede. Pero kung wala na, dispose na rin po talaga yan. So, ang latag po ng roofing natin, isang diretsong pababa dito. Tapos, andito na po yung downspout na naka-concrete gutter tayo. So, ang plastering nag-start sa taas, pababa. Ayan, diba? So, ito nakaka-excite talaga to pag natapos. Tapos, alam nyo ba, wala akong stress sa may-ari dito. Kaya ang sarap-sarap lang din magtrabaho, sa totoo lang. Tsaka, kung ano po yung kailangan namin, yun lang yung binibigay. Pero pagdating sa interior, design, bahala sila. Pero meron na kaming copy eh. Meron na po kaming paggagayahan, kaya madali na lang po yun. So, eto po, pag natapos po kami dito, lilinisin po namin to. Lilinisin. So, yung mga tumalsik dito, baka po ano na lang namin. So, hindi naman po kasi may iwasan yan. So, naka-overlap tayo ng konti dito. Ayan, diba? Nakaka-excite talaga to pag nabuo. Pero syempre, alanganin na tayo netong December. Baka mga January, February to. Hello po, magandang hapon.
So, bali guys, update tayo dito sa Sotera project po ng Ray House Makeover. Bali, ito po is parang ano na to kami rin parang finishing na. Kasi yung pinaka-extension halos nabuo na, natapos na. So, interior, tapos yung exterior, mga paint, gate, wirings, etc. So, may mga lupa po dito gawa ng naghukay po para sa septic tank. Ayan. So, nagpasok din po ng mga additional na materials. CHB, itong ating buhangin, additional na tawag dito, bakal. Then, ayan na yung mga binaklas. So, gumagawa ng forma. Ba't ang daming tubig? Yung septic tank. Ito no, nalaman dito. Oo, dito malakas din. Anak! So, naghuhukay na po para sa septic tank. So, yung pinaka-extension halos natapos na rin po ang plastering. Ayan, saan ba dadaan? Saan pwede dumaan? Ayun po, dito pala dadaan. So, bali dito, ang dating panel board is nandoon. So, nagpanibago po kaming wirings dito at panibagong breaker. Ayan. Ayan siya. So, bali, meron na po pala ditong ayuda. Ayan o. Magkano kaya to? So, check natin yan mamaya. So, bali guys, itong unit nila ma'am. Tatanggalin pa po ito. Kasi yan na yan eh. So, dito, plastering. Ayan. Tapos, same lang din po sa Verdanza. Yung hagdan po dito is binuhusan. Ayan. Dati pong bakal, ngayon sementado na. So, ito po yung dating existing na naka-tiles. So, tatanggalin po yan. So, ito po, nabuhusan po ito bago po kami mag-Christmas party. Ayan. Ganyan po siya lumapat. So, dito, wirings, tsaka po paglalagay ng kisame. Saan pa tayo daga? Dito. Ayan. Tayo. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na after po yan malagyan ng metal framings, wirings, tsaka po itong ating cement board. Yan. Cement board. So, napakataas ng ceiling. Yan, ang taas ng ceiling po, di ba? So, yung bakal po dito, wala na. Tinanggal na rin po yun. Ayan. So, kung makikita nyo, lumawak na talaga siya.
na dati na hanggang dito lang, tapos yung pinaka-extension mo, ganyang kalaki. So, ito rin po yung naging suggestion namin na wag pong isagad. Wag isagad, ayan. Para meron ka pa rin ditong meron ka pa rin mga bintana dito. So, doon sa 2 kwarto, may bintana sa dulo. Tapos yung kinamam, dito naman sa may harapan. Then, kung magpapalagay po sila ng AC, dyan na ikakapit. So, wala kang maaabalang kapitbahay. Tapos, kung magkakaroon po ng maintenance, ang roofing, ang mga AC, madali lang pong maka-access dito. Ayan, meron tayo, kasyang-kasya isang tao dito. Pero kung dalawahan, pwede patagilid. Ayan, kasya siya. So, meron lang dito maliit na access. Siguro mga 60 cm lang to. Ayan. So, tapos naman na yung roofing. Pero ito pong sa labas, lalagyan po natin yan ng metal spad rail. Dito nga po naiisip ko na lagyan ng parang lagyan ng grills. Parang harang lang. Ayan. So, ang ganda talaga kasi ang taas ng ceiling. Napakataas ng ceiling kumpara po doon sa mga ginagawa namin. Parang etong sotera na ang mataas na ceiling. Ayan. So, actually dito okay lang din naman basta wag lang daw magti-third floor. So, naikabit na rin po yung mga hamba. Ayan na. Tapos yung ating mga bintana, finish na yan. So, nakapaglagay na rin po ng mga abang wirings. Ayan. O, diba? So, dito yung kanyang switch. Tapos yung CR na lang. Yung CR na lang ang nilalagyan ng kisame.